Sir, gusto nyo ikot muna? Ikot nyo muna para sa bagay yung last time, di ba sir, na test drive nyo naman? Ano to? Yan. Ano yung lumalabas dyan? Mawawala. Kapag pinatay nyo, then inon nyo ulit. Babalik sa original. Pero kapag yun, papalabatin ko. Fresh nyo to, then switch on. Makikita nyo mag Temperature. kapag nag-iba na to, Nakita nyo yung hanapin nyo lang yung temp niya. Okay. Degree Celsius. yung dati sir, di ba yung sinan ko sa inyong video? Ganyan din po. Nagre-range lang siya parang 90. Parang pinaka, actually 80 plus nga lang eh. So mga max nun 90. Tayo siya. Pero yun, mababa. Actually, pinaka max po niyan, 105. Turn off ko muna na. Tapos, press ito. Oo. Switch on. Makita nyo mag-iba. Sa iba, kapag kasi tinatamper yung mileage, ito yung tinatamper, yung tawag dito, IPC, yung odometer. So ito, pwedeng dayain yan, kahit anong daya. Pero itong computer box, hindi siya madadaya unless palitan yung computer box. So kung ano yung tulad yan, yung naka-display, ito rin yung original mileage niya. So at least alam nyo para may idea kayo na ano po siya. Original mileage, 69,000 lang po yung tinakbo. So kitang-kita naman, fresh na fresh yung sakyan. Ganda, okay na sir. Ayaw nyo i-test drive muna. Okay. Sobrang happy nila bossing. Yes! Ang kinis nga naman kasi oh. Nice. So Red EcoSport sold. So kumbaga working pa yan, pero dahil nga makomputer yung Ford para hindi siya mawala sa program, malobat or mabitin yung mga voltage niya, yung mga amperahe. So pagka ano, palit na kayo sir. Kumbaga regular maintenance, isama niyo po yung battery. Tapos anong tag ito? Yung mga filter ng aircon ito, okay, ano naman? Oh sir, lahat po yan. So pati yung Freon, full charge natin ngayon, bago yung ECV. Tapos reminder lang sir, yung gasolina nito is laging unleaded po. 91 octane. Unleaded lang talaga? Oh, unleaded. Tapos yung po kasi nakalagay sa manual para hindi magka-problem sa mga oxygen sensor, mga ganon. Yun lang naman yung mga basic. Change oil, yun lang. Then, Oh, ito, pagka-change oil nito, after 6 months na po ulit or 5,000 kilometers. Ilang ano kaya tatagal nito? Bago Matagal na ulit yan sir. Pati yung mga drive belt, na-check na po lahat yan. Oh, so mga 50 ulit, mga 50,000, mga ganun. 50,000 po. Oo, mga ganun po. Ibig sabihin, napalitan ng may-ari, nung ano yan? Hindi. Kami sir, napalitan po namin. Napalitan niya ng Apa. Okay. Yun nga yung sa nangyayari. Yung sa timing. Timing belt, Oo, okay na po yan. So, ayan, battery brand new. Yung resibo po nandun sa loob. Tapos syempre yung PMS natin ngayon, change oil. Bumili ka ng ano, lahat palit. Kasi nakita nyo yung headlight, wala nang dilaw. Puti na, so nasama yan sa nalinis nila. Plus 50,000 na lang ulit ako, no? Para doon sa timing belt, sa mga belt nyo. Oh, Bago yung drive belt nito. ayun sir, pati yung drive belt, kita nyo, yan. Bago pa. Pati yan, yung mga reservoir, bago. So, battery bago. Alam mo na second na ganyan. So, syempre katulad niyan, lagi naman namin sinasabi, second hand pa rin naman yan sir, pero kung ano yung kaya sa budget, kung ano yung kailangan palitan, ginagawa namin, pinapasok namin. Ganun ang gagawin nyo kasi. Noong una, hindi ako, nung ginagawa na sa gulo, para tayo umunit. Oo. Nung pinalitan ng battery, tuwa na ako nun. Oo, so lahat yan, yung mga kailangan, palit talaga, para yun yung kasama. At tagal pa nito, 3 to 4 years. Oo, parang technically sir, talagang bago. So at least, ang talagang pati sigurado dyan, transmission, na laging wear and tear naman ng mga kotse. So ito, brand new na lahat. Battery, kailangan, kung hindi ako makakapunta dito, ako. Ano lang sir, any naman, basta ito, DIN 44, any brand, okay lang. Basta make sure lang po, pag papalit kayo, naka-on yung engine. Hindi siya yung biglang hugutin. O kaya, pag let's say, halimbawa lang, nalobat, na-drain yung kotse, naiwan yung ilaw nakabukas. Ang best po is wag niyo hugutin yung battery. Try niyo munang i-jump start. Tapos kung if ever